Hello everyone and welcome back on my channel. Kumusta kayo mga JVFs? Na-miss niyo ba ako? No, I don't think so. Alam ko, na-miss ninyo ang nag-iisang idol nating si Julie and my latest vlog. And this time around, I'll be sharing with you a magazine write-up from Jingle Extra Hot by one of the most renowned reporter and columnist, Miss Pilar Mateo. This was the time when Julie died in May of 1985. Kung kaya't, humanda na kayo, sit back and relax, at pakinggan natin ang mga short stories and anecdotes ni Miss Pilar Mateo about our ultimate idol, Julie Vega. Kwentuhan tayo tungkol kay Julie. Si Pilar Mateo ay anak ni Renato Del Prado na siyang gumaganap na papel na Guido sa show ni Julie Vega, ang regular TV series na Annalisa. Dahil dito, madalas si Pilar sa set ng nasabing soap opera at marami siyang insights and anecdotes about Julie. Totoo nga ang kasabihang nakikita mo lamang ang halaga ng isang bagay kung ito'y wala na. Lalo pat isang taong minsang naging malapit sa iyo ang biglang mawawala at hindi na kailanman babalik. Si Julie Vega ay iniidolo ng libu-libong mga masang Pilipino at iyon ay tumindi sa Annalisa. Actually, curious lang ako talaga noon na makilala si Julie Vega, kaya ako sumama sa tatay ko sa taping niya. Suplada si Julie. Yun ang first impression ko sa kanya. At nang kahit na sino yatang unang makakadaupang palad niya, yun lang ang ambience niya, suplada. Kasi naman, ang tipid-tipid ngumiti at parang pilit na pilit pa. After the introductions kasi, hindi mo na muli pang malalapitan si Julie. It was my dad who explained to me na ganoon lang daw talaga si Julie, pero mabait na bata raw ito. And according to him, wala nga yang karikla-reklamo sa mga eksena niya. At that time, Julie was only 12 years old. Kaya siya siguro ganoon dahil marami siyang iniisip. Nakita mo yung sangkaterbang libro niya? Pagkatapos ng isang take, nandoon na yan sa isang sulok ng studio, nakaupo roon sa kanyang bonbon at gumagawa ng kanyang assignments. Malambing. Marami pa akong sumunod na encounter kay Julie. At sa mga pagkakataong yon, doon ko naman siya unti-unting nakikilala. Minsan yan, pag sinusumpong na maging malambing, kukulitin ang mga tao na nasa set. Ang mga crew, ang production staff, gustong-gusto ni Julie na maglambing kay Mila Doria, ang talent coordinator ng show. Ito naman, bale, ang nanay-nanayan niya sa set. Ang hilig pa naman kasi ni Julie ay mag-request ng kung ano-ano kahit may take na. Pero pag sinabi ni Darling, okay lang naman sa amin. Parang anak na nga namin yan sa set, okay lang sa amin yung mga paglalambing niya. Pag nasumpungan nilang kumain, hala, tuloy-tuloy na. O kaya, hindi ka naman niya paaalisin sa tabi niya. Pilya? Gustong-gustong biruin ni Julie ang yaya niya, si Flor Argawonon. Gustong-gusto niya itong tuksuhin ng pilo. Pag nasa set, oras na mapagtripan ito ni Julie, ay makaka-witness ka ng habulan, ng taguan, at hagik-hikan ng mga kung ano-anong kalokohan. Minsan, ewan ko kung anong pumasok sa kukote ni Julie, ayaw pa niyang pumunta sa set. Ayun, hide sa high ace at nagkandahilo-hilo na sina Flor at si Daddy July sa kahahanap sa kanya. Ang Julie, kontentong kumakain ng chocolate doon sa loob ng high ace at nakahiga sa sahig nito. Say nga ni Ate Flor, ay minsan nakakaisip na nga akong mag-asawa. Sinasabi ko yan kay Darling. Ang gagawin lang niya sa akin, habulin ako at pagkikikilitiin. Kapag biniro ko siya ng ganoon, ang ganti sa akin ni Darling, kikilitiin ako. O kaya, uutusan niya si Chichi, yung aso niya, na kagatin ako. Pero mahal na mahal ko yan. Hindi ko basta may iwan yan. Those were said couple of years ago. Maraming crushes. Actually, maraming crushes si Julie sa showbiz. Nauna nga si Gabby Concepcion. Nung pumasok na sa Annalisa 14 si Edgar Mande, sumaya ang simpleng daigdig ni Julie. Kasi nga, matagal na pala niyang crush ito. So nung malaman yon ni Rey Benedicto, kinontak na nila agad ito para nga sa pagbabagong bihis ng Annalisa noon. At iyon ay sa Annalisa 14. Ang first taping ng mga bagong episode sa beach sa Cavite Kinunan.
Prepare na ang tropa na magugo roon. Nahiya nga si Julie dahil kailangan niya mag-bathing suit for the said scene. Pahirapan yon kasi nahihiya pa ang dalagita. Actually, nuloloko na nga siya ng mga kasama niya dahil bagay na bagay naman pala sa kanya ang mag-bathing suit. Actually, kasabwat din ng mga ito eh. Maganda naman ang naging bunga noon dahil naging close friends pa silang dalawa ni Edgar. Naging crushes din ni Julie sina Martin Rivera and lately si Albert Martinez. Darling ng lahat. Since tulad na nga sa isang tunay na pamilya ang samahan namin sa set, madadama mo roon yung pagdadamayan ng lahat. Si Julie nga, dahil sa kapilyahan, mahilig yang mang good time. Si Esther Chavez nga, gustong-gusto nitong tinutokso. Ako lagi niyang binibiro. Yung pa ako. Kaya yun ang mami-miss ko kay Julie. Pagdating ngayon sa set, sabihin, naku, maganda sana si mami, kaya lang maliit ang paa. Kaya yan ganyan. Yan ang palaging biro niya sa akin. Kaya yun isang bagay na mami-miss ko sa kanya. Natutuwa naman si Mami Esther. Pag nasumpungan, bigla na lang manggugulo si Julie sa mga seryosong nag-aaral ng script nila. Yung nakaupo, uupuan niya, magpapakandong. O yung aalis, bibilinan niya ng pagkain. Dunkin Donuts, McDonald's, o kaya chicken or siopaw. Yan ang favorite niya. Hindi mo naman matanggihan pag naglalambing. Minsan, nasa location sila, si Guido, dala yung kanyang three-wheeler. Type ni Julie na sumakay roon. Ang nangyari, nakaangkas siya sa likod ni Guido while sumusunod ang car nila, lulan si Daddy July at si Flor. Sabi nga ni Guido, malakas ang loob ni Julie kahit ano, basta sinabi niya, gagawin niya. Pag nasa location nga kami, makikipaglaro pa yan kung minsan doon sa batang fans niya. So hindi pwedeng sabihin na suplada siya talaga, may moods lang ang bata. Mismo ngang si Daddy July ay nagsasabi noon na sobra talaga ang lakas ng loob ni Julie. Minsan, nasumpungang i-drive yung kanilang kotse. Siya lang mag-isa, inilabas sa gate, ayun, nagasgas ang pobreng kotse. Iyakin. Hindi ba, gripo nga ang tawag kay Julie dahil ang dali nitong umiyak sa mga eksena niya. Sa true life, madali ring umiyak ito, lalo na kung masama ang loob. Kung ilang beses na may nag-aakalang umaarte si Julie sa mga panahong umiiyak ito. Actually, may kasamaan lang siya ng loob noon. Andoon lang yan sa isang sulok iiyak, mamaya wala na. Pero matamlay na siya. Si Roderick Paulate, noong Annalisa Days pa niya, siya bale ang confidant ni Julie. Close na close nga silang dalawa. Nagsusulatan pa yan para namang hindi nakikita sa taping. O kaya tawagan pa sa telepono. Yan ang isa pang sakit ni Julie ang magtelebabad. Ang tunay na Julie, sa mga magulang ni Julie, masakit yung makarinig sila ng mga pula sa anak nila or mga negative write-ups. Noon nga, bago umalis si Julie ng bahay, bago pumunta sa shooting, naaalala ko yung laging pinapaalala ni Mommy Pearl sa mga kasama niya. Lagi mo ngang ipapaalala kay Ta. Lambing na tawag kay Julie ng kanyang mga magulang. Nangumiti sa fans niya o kumaway kaya. Minsan kasi nakakalimot yan eh. Ayan tuloy ang sinasabi, suplada siya. Ang gagawin ng Julie, yayakap lang sa mami niya at hahalikan ito ng hahalikan. Pag ayaw ni Julie sa isang bagay, sinasabi niya agad. Kung may kinaiinisan siyang tao, iniiwasan na lang niya ito. Sa set lalo na. Meron kasing mga paburgis-burgis. Doon inis na inis si Julie, kaya ang gagawin nito, pupunta sa isang lugar sa studio at makikinig ng tape sa kanyang Walkman. Ang type na type niyang sabayan ay yung kanta ni Janet Basco na You Made Me Live Again. May isang party ang Annalisa na kinanta niya ito. Sa kapilyahan, nakukuha tuloy ni Julie na mag-code name roon sa mga kinaiinisan niya, tulad ng Tolonges, Tigidig at iba pa. Naaaliw naman siya, kaya kung minsan yan, take na, hindi pa mapigil-pigil ang katatawa. Naging brand na nga ni Julie yung drama niyang suplada, pero sa totoo, malayo yun sa tunay na katauhan niya. Kung hindi mo siya kilala, yun ang aakalain mo sa kanya. Pero sa akin, nung nakakasama ko na siya ng madalas, doon na lumalabas ang tunay na pagkatao ni Julie, ni Darling, ni Ta. She was a girl full of life, of dreams, ambitions. Too bad, kinuha na siya agad ng Diyos. At ito ang pagtatapos ni Miss Pilar Mateo sa kanyang insights and anecdotes, mga kwento
sa masasayang sandali niya with Julie Vega. And here are the shoutouts of the week. Oji Nigishi from Japan, Veronica Pinili from Dumaguete City, Irene Alvarez from Puerto Galera, Mirna Andrada from California, USA, Jordan Ronry de los Santos from Parañaque, and last but not the least, Renee Sofia Barnido. And there you go, ladies and gentlemen. I do hope na nag-enjoy kayo sa mga memorable moments na i-share sa atin ni Miss Pilar Mateo about Julie. This has been Dennis Lester saying thank you and God bless everyone.